Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa karagatan ng Pangasinan may umahong sikreto. Makalipas kasi 80 taon, na-discover sa puso nito ang nawawalang submarine ng US na ginamit, lumubog at pinaghanap mula pa noong World War II. Sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, may isang sasakyang pandagat at hukbong dagat o Navy ng Estados Unidos na kilabot kung ituring ng mga kalaban. Ang USS Harder. Isa siya sa pinaka-decorated at pinaka-famous na submarine dahil sa sobrang napalubog niya. More than 15 Japanese vessels, 5 destroyers. Pero sa ika-6 at panghulisana nitong War Patrol noong August 1944, Nalagyan siya ng depth charges ng isang Japanese escort ship. Tinamaan ng USS Harder. January 2, 1945, prinisum siya na lost. hanggang kamakailan lang, diniklara ng History and Heritage Command ng US Navy na ang wreck o labi ng maalamat na submarine nahanap na sa puso ng West Philippine Sea makalipas ang halos 8 dekada. Nakita siya off Dassel Bay sa Pangasinan, 1,140 meters sa ilalim ng dagat. Ang wreck ng USS Harder na-locate gamit ang mga nakolektang datos sa sinagawang ekspedisyon ng grupong Lost 52 Project sa Pangasinan nitong nakaraang taon. Nag-reach out sila sa National Museum, nakipag-collaborate naman tayo sa kanila, nagkaroon ng survey using AUV, Automated Underwater Vehicle, tsaka ROVs or Remote Operated Vehicles. Noong December 3, 2023, nakita siya. Paka-importante itong discovery nito kasi active historical period. Ibig sabihin, yung mga namatay nung unang panahon, meron pa siyang kapamilya. Maraming lessons to be learned. Kuya Kim, paano nga ba ng lubog at umaakot sa tubig ng mga submarine? Kuya Kim, ano na? Ang submarine ay isang sasakyang pandagat na maaaring maglakbay sa ilalim ng tubig. Nagagawa nilang lumubog at umahon sa tubig sa tulong ng kanilang ballast tanks. Pinuno ito ng tubig para bumigat at tumubog at nilalagyan naman ng hangin para ito'y gumaang at umahon. Hindi naman nauubusan ng hangin ng mga pasahero nito dahil meron tong system para gumawa ng oxygen mula sa tubig at magtanggal ng carbon dioxide mula sa hangin. Iba-iba na ngayon ang laki at itsura ng mga submarine na ginagamit sa iba't ibang misyon gaya ng pandepensa, pananaliksik at pag-aaral ng karagatan. Pero may ideya ba kayo kung kailan na-imbento ang sasakyang pandagat na to? Noon pa man, marami nang nagtangkang magdisenyo at bumuo ng isang sasakyang pandagat na maaring sisiri ng karagatan. Pero ang pinakaunang operational submarine ay nabuo noon pang 1620. Likha ng Dutchman na si Cornelis Drebbel, meron tong oar o sagwan. At gumamit din si Drebbel ng quicksilver barometer para masukat ang lalim na naaabot ng submarine. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.